Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Diyos. Ang buhay ng tao'y tunay na makulay, may lungkot at saya na nadarama, ngunit ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay pagkat kasama si Kristo. Di mo na kailangang maghirap sa hanap buhay, kay agang gigising, gabing-gabing humimlay, pagkat gabi pa lang ay handa na
ang iyong pangangailangan, pagkat mahal ka ni Kristo. Sama-sama tayong magbigay ng papuri kay Jesus, ating ipahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Di mo na kailangang maghirap sa hanap buhay, kay agang gigising, gabing-gabing humimlay, pagkat gabi pa lang ay handa na ang iyong pangangailangan, pagkat mahal ka ni Kristo. Sama-sama tayong magbigay ng papuri kay Jesus, ating ipahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Ganap ang iyong buhay kay Kristo. Thank you, Lord. Anyari? Live. Ibig sabihin, live. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Yan. Thank you, Lord. Today is Independence Day. Hallelujah. Tandaan natin yung araw na to, ha? Thank you, Lord, for this day, mga kapatid. At karamihan po dito ay malaya na. Kami ngayon ay malaya na. Live na po ngayon to, ha. Hindi na po ito recorded. Kasi yung mga iba pong nagko-comment yung iba nung nandito, sabi, ay, sa wakas nakita ko na kayong tatlo. Akala nila nandito na kayo. Pero as you can see, nagkamali si Minister Arnold. So live kami, mga kapatid. Nawala ang aming keyboard. Kaya live na kami. Thank you, Lord, sa araw na ito. Thank you po, Lord. Alam niyo, excited ako kagabi pa. Amen. Ako tari, hindi ako nakatulog. Kasi parang 2 linggo kami na 5 lang kami dito. 5, 4. Minsan wala pa si EJ dahil may pasok. Kaya 4 lang kami. Si Iko, si Arnold, tas kami 2 ni Pastor. Pero ngayon, yan, nandito na kayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah. Sige po, diretso na agad tayo sa ating VOTD. At ako'y tuwang-tuwa dito sa VOTD natin na to. Ito po ay makikita natin sa Psalm 20 verse 5. Ang sabi po rito, we will sing for joy over your victory, and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Sa Tagalog, ang sabi po rito, sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Amen. Oo. Alam niyo, gusto kong ituloy ito sa verses 7 tsaka 8 pa. Mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo at mananatiling matatag. Amen. Yan. Thank you, Lord, sa araw na ito. Puro ako thank you, Lord, simula kanina, no? Kasing saya-saya ako. So, sa buhay po kasi natin, marami po tayong mga sineselebrate na occasion. Simula sa pagkapanganak, hindi po ba? Tapos birthday, anniversaries. Ngayon nga po, meron ng monthsaries, meron ng weeksaries, di ba? Ang daming mga sineselebrate ng mga tao, baptismal, di ba? Pati nga death anniversary, sineselebrate natin di ba? Pati nga fall of bataan sineselebrate natin. Bakit daw ganun? Fall na nga daw yung sineselebrate pa natin. Bakit ba? Gusto natin So, sa buhay po natin, ang dami po nating mga sineselebrate na occasions, mga kapatid. Pero,
ano yan mga banner na tinataas natin, 'di ba? Pagka birthday, meron tayong nilalagay diyan, banner, 'di ba? Happy birthday, ganon. Pero alam niyo po ba na nung unang panahon, ang banner na to ay iba ang sinisimbolo, mga kapatid. Nung unang panahon po, pagka may mga banner, ito po ay ginagamit ng mga soldiers or mga warriors nung unang panahon para po malaman nila kung saan ang destinasyon ng kanilang pupuntahang war o gera. Nakalagay po doon. Tapos, nagmamarcha po sila na taas-taas yung banner na yon. Ibig pong sabihin nun, sila yung mga elite forces nung mga panahon na yon na handang lumaban para sa kanilang hari. Ganun po ang sinisimbolize ng banner nung unang panahon. Ngayon kasi, yung mga banner parang nilalagay pag opening ng restaurant, di ba? Sale, ganon, di ba? 80% off. O kaya, nilalagay nila yung mga pangalan ng kanilang mga establishments, mga ganon ang mga banners ngayon. Pero nung unang panahon, nagsisignify po ito ng we are ready to fight for our king. Ganon ang ibig sabihin po ng banner nung unang panahon. Ngayon po, nakakatuwa dito kasi sa unang pagbasa pa lang po natin, ang sabi po niya, we will sing for joy over your victory. Ito po kasing psalm na to ay nasulat nung si Haring David po ay papunta sa labanan. Ngayon, nakakatuwa po yung mga nasasakupan niya rito. Kasi hindi pa nga umaalis si Haring David, ang sabi na niya, we will sing for joy over your victory. Ang ibig sabihin po, ina-assume na nila na magtatagumpay si Haring David doon sa pupuntahan niyang gera. At napakaganda po nito na gayahin. Kasi nga, di ba, ang daming mga occasions na sineselebrate natin, maglalagay tayo ng mga banners to celebrate. Kailangan po, let us consider po yung Lord's victory sa buhay natin as as exponentially greater kesa din sa mga okasyon. Pag sinabi mong exponentially, di ba, pag sinabi mong I love you 1,000 times to di ganito. Yung may ganun sa taas. Hindi. To the power, to the 10th power, to the 9th power, yung mga ganun. Exponent ang tawag doon, hindi ba? So, kailangan yung mga victories ng Diyos sa buhay mo, mas celebratein mo sila kaysa dun sa mga sineselebrate nating okasyon in an exponentially way. Ibig sabihin, mas to the ganitong power. Parang to the max. Yon, parang ganon, parang to the max. Whether it is a small victory or malaking victory, it is still a victory, mga kapatid. Kaya kailangan ise-celebrate mo siya. Kailangan yung banner, lagi mong itataas. Halimbawa, dito sa amin, iilan lang kaming hindi na COVID, di ba? Sa totoo lang, nung una, sabi nga ni, kausap ko nga yung si Sister Joy kahapon, yung anak yata basta yung anak nilang doktor, hindi ko anak ni Sister Agnes na doktor na si Rachel o yung si Rachel na anak niya na nagtatrabaho doon. Sabi niya, nung nalaman nga daw po na ang daming nagkasakit sa atin, ang sabi agad, Mami, hindi trangkaso yun. COVID yun. Kasi kung trangkaso lang yun, hindi ganun kabilis ang kalat sa kanila noon. We agree. Sa totoo lang naman po, alam na rin naman ng bawat isa. Kaya lang, sabi nga nila, ako nga, pagka umiikot ako sa kanila, wala lang yan, trangkasong normal lang yan, parehas lang kasi ng COVID yan. Sila rin naman pala alam nila. Alam ko rin naman na ganun. Pero sabi nila, bakit ko naman i-confess na COVID ang meron ako, di nakapagpahina pa sa akin. Kahit na at the back of my mind, alam ko na yun, sabi, ba't ko naman i-confess na may COVID ako? Ganon. Sabi nila, tama nga naman, hindi ba mga kapatid? Pero kung choice mo, nasasabihin mo may COVID ako. Ganon. Nasa sayo rin po yun. Kung ikaliligayan nyo naman po yun, di okay lang din po. Pero, yung sinasabi rito, hindi pa nagtatagumpay si Haring David, nagdiriwang na agad yung nasasakupan niya. Dapat po ganun tayo. Kahit na presently, di ba kaya nga po nung
ang dami nang nagkasakit, tapos nag-lockdown na talaga tayo. Nag-decide talaga kami na hindi natin ititigil ito. Kasi ito yung bandera natin. Amen. Parang flag natin ito na nakataas na everything's gonna be alright. Na ang Diyos ang may control ng sitwasyon namin. Yun po yung banner natin, kaya hindi po natin siya itinigil. Kaya nga kahit iilan lang kami rito, dire-diretso pa rin. Kasi alam naman po talaga namin, parang kagaya nitong mga nasasakupan ni Haring David, alam po nila na babalik ang kanilang hari with the victory in His hands. Bakit ganon? Kasi alam nila na kay Lord. Sa lahat ng mga laban ni Haring David, laging ang banner niya ang Diyos. Kaya nga yung ating lesson nung Wednesday, di ba? Jehovah Nissi, Yes. Jehovah. my banner. Kaya oo, kailangan niyang, ang banner hindi tinatago, mga kapatid. Ang banner nga po, inilalabas pa, dinidisplay for everyone to see. Ganun po kasi ang ano ng banner, para makita mo. Tapos, pag nakita yun ng mga tao, titignan nila yung kasi alam nila na kapag ka may banner, may announcement na nakalagay doon. Amen. Kaya, ina-announce as long as itinataas natin ang Diyos, ang banner na yan ay itinataas natin for everybody to see. Kasi, kung ito ay ganun ang kanyang symbol, nung unang panahon, nagsisimbolize po ito ng courage. Alam niyo po ba kung ano pa ang sinisimbolize nito? Not only victory, but defiance to the enemy. Nagsisignify siya ng defiance to the enemy. Pag sinabi mong defiance to the enemy, ibig sabihin nun, lalabanan kita. In opposition ang ibig sabihin. So, tayo, kahit na may mga nararamdaman tayo, kaya lagi nating sinasabi na, hindi, wala yan, pagagalingin ako ni Lord. Not because wala yan, because hindi naman wala yan, nandyan na yan eh. Kumbaga, na-experience na natin. Pero ba't natin lagi sinasabing, wala yan kay Lord? Ibig sabihin po nun, we are declaring defiance against the enemy. Ibig sabihin, we are in opposition to what He is doing to us. Kaya dinidefy natin yung kapangyarihan niya sa atin at ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa atin. Yun ang ibig sabihin ng banner na yon. Ngayon, how can we lift up our banner? Yun na nga po yung sinabi ko kanina. By sharing Jesus, no matter what your circumstances are. Yun po ang pagtataas ng banner, mga kapatid. Kasi sa gera, habang, di ba si Moses? Yes. Habang nakataas ang kamay niya, nananalo sila. Nanalo sila, Pero pag oo. nangawit siya, binabayon, natatalo. Opo. Kaya ang ginawa ng mga Israelita, tinungkuran siya, itinaas ang kamay niya, tinulungan siya. Kasi habang nakataas ang banner, habang nakataas ang Diyos, as long as we are lifting up Jesus in our lives, mayroon tayong victory na nakakamtan na hindi maiintindihan ng iba kasi ganyan na nga nangyayari. Oo nga po, ganito nga ang nangyayari. Kaya nga nagde-declare kami ng victory at itinataas namin ang banner. Kasi po, when we celebrate Jesus in our life, kasi pag tinaas mo ang banner, ibig sabihin you are celebrating Jesus in your life. If you are celebrating Jesus in your life, He will carry you through all the life's joy, all the life's disappointments, di ba? Troubles. Ang ibig sabihin niya, He will carry you through kahit ano yung nararanasan mo. Magalak ka man, ganun. Alam mo na nandyan siya. At ito pong mga sinasabi nitong life's joys and life's disappointments, ano po yan? Hindi po yan may iwasan. Even Psalm 91 declared, sabi niya, God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. Pero, ang nakalagay doon, when they call to me, I will answer them. Pero ang karugtong nun, when they are in trouble. So even us will be in trouble. Yes, walang It doesn't matter who you are, you will be in trouble in your lifetime. Pero ang sabi niya, I will be with them. Yun ang sinasabi po dito. Kaya yung mga pagdarasal natin noon, ako, nung unang, nung nabanggit na
yung nasabi sa akin ni Doc Funtila noon na sabi niya sa akin, Ria, very poor ang prognosis. Umiyak kaya ako noon habang nagpe-pray ako kay Lord. Pero mararamdaman mo pa rin ng Diyos doon. Tapos, nung nagkasakit na isa-isa, alam nyo, nag-worry ako kay Ina. Kasi ang tagal niya. Nag-worry ako kay Minister Jerry. Kasi ang tagal din niya. Nag-worry ako kay Minister Dodi. Dahil nung nakita ko siya, kasi sa kanya, sumabay na yung COVID, tapos 495 pa ang sugar niya. Na nung puntahan ko siya, kaya ako kinabahan kasi ang putla niya. So, pero, yun yung mga life's, ups and downs natin. Na, mararamdaman mo na nandudun pa rin ang Diyos. Hindi ba? Kaya, kahit na alam kong may COVID, maya parito kasi tine-check ko si Sister Agnes. Kinakatok ko, ayaw magbukas. Pagbuksan mo kong pinto, nandito ako sa may labas, ayaw magbukas kasi ayaw niya makahawa. Pagbuksan mo ako kasi gusto kong makita. Kasi, yun, alam mo yung mga ganun sa buhay mo, lahat tayo, mga nanay, pagka may sakit ang mga anak, hindi ba? Si Dwayne din nagkaroon, hindi ba? Nilagnat din. So, pero alam mong ando ng Diyos, mga kapatid, kaya yun po ang pinagpapasalamat natin na nandoon siya. So, kaya nga po, when we see the hand of God moving in our circumstances, we shout for joy kapag nagbago ang sitwasyon. Kagaya ngayon, di ba? Pag nagkita-kita, kaya po ako tingin ng tingin sa kanila kasi nandito na kami. Andito na po yung mga mga pinalaya. Oo. Pwede ba nating tawagin? Nali kayo. Sige nga. Nakita kayo. Say Pakita hi. tayo, mga kapatid. Huwag niyong tanggalin yung mga nyo. Ayan. Ayan. Bong, yung may Oo. Ayan ang mga mga kapatid. Ang mga victorious. Ayan na. Oo, talaga lang. Ayan. Yan, social distancing. Ayan ang aming mga banner. Ayan. Wala na? Saan yung iba? Lilith. Ayan. Thank you, Lord. Oh. Tapos alam nyo, yung mga nagme-message sa akin, sabi nila, Sister Ri, yung mga senior mo. Yung mga senior ang hindi tinamaan. Ayan, Alive. Si Tane, si Mama Ched. Thank you, Lord, Ayan, thank you, Lord. Ayan. Hindi, kantahin natin yung, yung sinabi ko. Purihin. Thank you, Lord. Sige. Ayan. Sige, awitan natin. Thank you, Lord. Ayan, kita ka na. Ayan. Bong, sayaw dyan, Bong, Hindi niya, Purihin si Yahweh sa kanyang kadakilaan. Sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Mayroong umaasa sa karong pandigma at may sa kabayo naman ang tiwala. Ngunit ang sa atin matibay na kuta, ang kapangyarihan ng Diyos na dakila. From the sky! Purihin si Yahweh sa kanyang kadakilaan. Sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Mayroong umaasa sa karong pandigma at may sa kabayo naman ang tiwala. Ngunit ang sa atin matibay na kuta, ang kapangyarihan ng Diyos na dakila. Tayo ay tatayo! Tayo ay tatayo! Hindi matitinag, kaligtas ay nakamtan kay Yahweh.
magtatayo, hindi matitinag, kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Thank you, Lord! Hallelujah! Yan. Maraming salamat, mga kapatid. Yan ang aming mga banner. Thank you, Lord. So, ayan po. Kaya, kapag ka tayo ay nakakatanggap ng mga victories, maski sa mga small victories, we have to celebrate. We have to stop and say, thank you, Lord. Kasi, kahit na victoring maliit yan, it is still a victory. Kasi alam niyo po ba, ang nakakatuwa dito, kung bakit yung mga Israelita na hindi pa bumabalik, hindi pa nga, paalis pa nga lang si Haring David, pero pinag-aano na yung victory. Kasi meron silang assurance na everything that is happening in their lives is orchestrated by God. Kagaya nung ating kahapon, di ba? Nagse-set up ang Diyos ng stage for His divine glory to be displayed. So yun din po ang nangyayari kapag ka meron tayong mga ganitong pangyayari tapos hinango ka ng Diyos, ayun, na-display na naman po ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi sa kanila, they found their place in the great plan of God. Kailangan tayo rin makita natin yung ating right place in the plan of God. Huwag nating ilagay ang Diyos, huwag nating hanapan ang Diyos ng pwesto sa plano sa buhay natin. Kung hindi, hanapin natin ang pwesto natin, ang posisyon natin, o ang part natin sa magandang malakihan at magandang plano ng Diyos. Para po kasi yung pelikula, hindi po pwede na ang nagsasabi po ng action ay ang direktor, hindi ang artista. Kadalasan, yung mga artista ang nagsasabi sa direktor, Direk, parang mas maganda yung angulo ko pagka nakaganito. Ganito mo akong kunan. The same with the Lord. Minsan, inuutusan natin yung direktor para i-revise yung ginagawa niyang pelikula. Parang sinasabi natin kay Lord, wag naman ganito. Wag sa ganitong pamamaraan. Wag mo kong hayaang dumaan dito. Ang kwento ng buhay natin, ang sumusulat, ang Diyos. Siya rin ang nagkokontrol. Siya po ang scriptwriter ng pelikula ng buhay natin. Siya ang scriptwriter, siya ang producer, siya ang direktor. Tayo ay artista. Ano ang tawag sa mga artista na inuutusan yung binabago yung script, tapos sinasabi sa direktor na ayokong gawin yan, hindi maganda yan para sa akin. Anong tawag sa mga ganong artista? Diva, di ba? Mga diva ang tawag nila. Oo, ma-attitude. Kaya nga, di ba, may mga artistang hindi sumisikat pag ma-attitude? Kasi may attitude problem, ang sabi nila. Minsan po, ganyan tayo. O madalas, na ganyan po tayo. May attitude problem. Kapag sa pelikula na isinulat ng Diyos, pelikula ng buhay mo, ganito nangyayari, sinasabi mo sa direktor, ayokong gawin yan. Ayokong pagdaanan yan. Ang hirap-hirap, ayoko ng putik, sabi ni Maricel Soriano. Ayoko ng madumi. Di ba? Hindi nga pwede po. May script na sinusundan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun yung plano ng Diyos. Kaya, find your place in the plan of God. Find your place in the plan of God para po magampanan mo ng mabuti at mabigyan mo ng, anong word nila doon? Mabigyan mo ng justice, yung role mo. Mabigyan mo ng katarungan ang role mo. Malay mo, maging best actor ka pa. At best actress ka, di ba? Oo. So, hanapin mo ang place mo in the plan of God. Wag mong isiksik si Lord dun sa plano mo, mga kapatid. So sabi dito, celebrate Christ and the blessings and joys He brings to our everyday life with gratitude and joy. At bilang pangwakas po na verse, sabi rito, ang dami ko kayang verses na nakuha. Sa 25:9, and it will be said,
Isaiah 25:9, and it will be said in that day, Behold, this is our God, for whom we have waited, that He might save us. This is the Lord for whom we have waited. Let us rejoice and be glad in His salvation. So, Tagalog, sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang iniintay nating Diyos na sa ating magligligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y Kanyang iniligtas. At sa Psalm 60:4-5, You have given a banner to those who fear You, that it may be displayed because of the truth, that your beloved may be delivered. Save you with your right hand and answer us. Silang mga sumasamba, O Diyos, iyong hinudyatan, upang sila'y makatakas sa kamay nitong kalaban. Ang dalangin namin dinggin, sa lakas mo ay iligtas, upang sila na mahal mo'y mahango sa paghihirap. At sa Psalm 118:14-16, sulat nyo to mga kapatid, kung kayo man po ay dumaranas ngayon, kagaya ng mga dinanas namin ng mga pagsubok dito, mga miyembro po ba ng pamilya ninyo ay nag-positive? Ito yung mga scriptures na pwede nyo pong paghugutan ng lakas. Awit 118:14-16, Si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan, siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Dinggin ng masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Kaya yung inawit natin, hindi tayo sa kabayo. Kasi alam nyo, yung pinag-aralan nating chariots, pag yan narinig na dumadagundong nung mga panahon na yun, kaya nga nangatalang mga Israelite. Kasi it signifies might and power. Kapag ka dumatagundong yung mga chariots at yung mga kabayo po na ginagamit doon, yung mga kabayong malalakas, mabibilis, kaya matatakot ka rin talaga. Pero, ang sabi rito, hindi tayo doon umaasa. Ang inaasahan natin, ang Diyos na dakila. Na may kasi, nakita nyo nga, di ba, dun sa throwback natin kahapon, yung mga Israelita, lahat ng chariots, nalunod lang naman. Ganun lang kadali kay Lord, kahit how mighty yung pang mga warriors, you go against the Israelites. Sabi ko nga sa inyo as long as the Lord is fighting for the Israelites, no one can defeat them. So as long as the Lord is fighting for you, no one and nothing can defeat you. Kaya thank you Lord talaga po sa araw na ito. At ang araw na ito ay kailangan tayong mag-pray muna. Sister Sally, opening prayer muna tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat pong muli sa araw pong ito na kami po ay pinagsama-sama ninyo na. At salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na kahit po may mga pinagdaanan, ngunit Ikaw ay laging sumasa amin at hindi mo kami iniiwanan. Muli po, Panginoon, salamat din po sa natutunan namin sa umagang ito na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang mga pinili mo ay tunay na hindi matitinag. Kami ay nakatayo pa rin sapagkat ang daladala namin ay ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Muli po, Lord, samahan niyo po kami sa aming live streaming ngayon. Sa lahat po ng mga nakakarinig ngayon, nakakapanood, alam kong ang pagpapala ay dumadaloy din po sa kanila. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. At dahil Independence Day ngayon, sumabay pa ang birthday ni Yes. Brother Bong! Yes. Brother Bong Banwa. Happy birthday, Bong! Ayan, laya na si Bong ngayong araw na to. Birthday pa niya. At brother at sister Isabela Canindo. Anak to ni Sister Annie. Ah, Yes, okay. oo. Sino si Sister Recamil Rebueno? Girlfriend ni Yuris.
Juris, na anak ni Brother Si Ed. Camille ng Sa Prime PMS. Power. Yes. Oo. Happy birthday, Camille and Isabella. And syempre, Si happy Brother birthday, Bong. Brother Bong. Banwa. Yes. Isang No. isang kanta dyan. Oo, extra special ang birthday ni Bong. Happy, happy, Oh, diba? Live po talaga. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mataas pa kay Arnold. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tumaas ang energy niya ng sobra dahil Independence Day ngayon, ano? Kaya lahat mataas. Patiki. Si Arnold na nga hindi mataas. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Ngayon po, sa ating verse of the week. O sige. Ako ay nag-recite kahapon nung mga nakaraan. Sige, lahat nung matandaan mo. Simula nung nakaraan. For this week po, ang ating memory verse ay makikita natin sa 1 Peter 5:7. Casting all your care on Him for He cares for you. Yung unang tatlo. Sige. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and never rely on what you think. In all thy ways acknowledge Him and He will direct your path. Ibang version nga lang. Ibang version. 90%. Palitan kami, Tari. Hindi, iba yun sa'yo. Matthew 4:4. It is written, man does not live by bread alone, but by every words that proceeded to the mouth of God. Out of the mouth of God. Out of Okay. the mouth of Psalm 119 verse 11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. Ayun. Oh, Kinanta. Isaiah 26:3. Ano nga to? You will. You will give perfect peace. You will keep him. You will keep him in perfect peace to those whose His mind mind is stayed on you because he trusts in you. Mahirap yun sa kanya. Oo nga eh. O sige, isa pang mahirap. Madali to. John 14:6. John 14:6. It is written. Jesus, And Jesus said to him. Sa Matthew 4:4 po yun. Ayan, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Okay. Isaiah 55:8. Yan. Mark 5:34. Yan. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go into your affliction. Go in peace. Go in peace and be healed of your affliction. O, diba? Man. May nakalimutan. Isaiah 55:8. Yan. Ayun na yan. Your ways Are not my are not my ways. And Your thoughts are not my thoughts, said the Lord. Humina. Pag humina, ibig sabihin, Oo, alanganin. Yan. Pero di ba at least yun, naan po Amen. natin. Thank you, Ano Lord. mga kapatid? Thank you, Lord. Okay. Ang gagawin natin ngayong araw na to, Ano, Tari? Siyempre, tatawagin natin yung mga ibang kapatiran natin para mag-share naman sila nung kanilang 14-day journey, mga kapatid. Para marinig nyo, alam nyo, mukha lang pong madali ang pinagdaanan, pero yung iba, ang hirap. Ang hirap po talaga, mga kapatid. Pero bago po ang lahat, may nagre-request nung kay Buti mo. Alam nyo na kung sino Amen, yon, di ba? Kay Buti mo, sa buhay ko, Panginoon. O kaya mamaya na yon, para meron tayong last song, di ba? Amen. Okay, sa ano po na to,
Ayan, sige. Ngayon po, gusto ko pong tawagin si Brother Boots at si Sister Jesusa. Oo, palit muna sa inyo. Halika kayo rito mga, huwag na kayo umalis habang wala sila. Alam nyo, ito yung kanilang mga, ito nga si Butchoy, isa pa to na nag-worry ako. Kasi ang daming gamot ni Butchoy na iniinom, di ba? Ang daming maintenance ni Butch. di ba sinabi po nila na kapag ka nagka-COVID ka, na marami kang maintenance, medyo severe yung mga severe ang effect daw sa atin. Kaya ito inalala kong mabuti kasi ang daming iniinom ni Butch ng mga gamot. Tapos ito yung mga na-experience nila. Sige, palit muna sila. Palit muna kayo mga kapatid. Halika kayo rito, Sister Jess. Kayo munang dalawa. Ayan. Di ba? Si Brother Butch at si Sister Jesusa. Okay, Butch, share mo naman sa kanila yung yung naging experience mo, yung sinishare mo sa akin nung nakaraan na 2 araw na hindi mo maintindihan pero inaano mo lang. Sige, Butch. Bati ka muna, Butch. Baka wala kang naka-off. 2 araw ka lang nawala, hindi ka na marunong ng mic. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Nagpupulit papasalamat kami kay Lord dahil sa kagalingan na pinagkaloob ni Lord sa amin. Gusto ko lang i-share kasi talagang nung una talagang yung parang ordinary lang naman na na sakit na trangkaso. Kasi ako naman taon-taon naman ako tinatrangkaso. Usually laging ang kapag merong family affair, may trangkaso ako. Pero trangkaso na gumagalaw. Kumbaga parang kaya lahat. Pero nitong huli, ito yung trangkaso na 1 araw lang din naman ito yung lagnat. Pero after nung lagnat, meron siyang kakaibang effect. Kasi bukod dun sa 2 araw akong hindi kumain, nanghihina ka talaga. Siyempre, dahil hindi ka kumain, manghihina ka talaga. Pero bukod doon, kakaiba yung hina mo. Kasi dati naman, nakakatrangkaso ka, malakas ka, nagtatrabaho ka pa rin eh. Pero yung hina na to, parang kakaiba yung hina. Pero, thank you Lord, kasi yung si Sister Wife, si Jesusa, talagang pinipilit niya akong kumain. Tapos, ako rin, pray din ako ng pray kasi gusto ko rin talagang labanan yung panghihina na to. Kasi, hindi ako to like kung binabanggit yung sa Jeremiah, yung heal me, O Lord, so that I can praise you well. Kasi, ang katawan ko kasi, more of service. Kaya gusto ko talaga na makapag-work ako kay Lord, makapag-serve ako kay Lord, kasi yun lang yung maibibigay ko talaga kay Lord. Kaya, hirap na hirap ako kapag meron akong sakit. At yun nga, yung nangyari nga doon sakit na to, talagang nakaranas din talaga ako nung fear. Totoo yung shinare ng family Orlina na talagang meron din talagang fear na mararanasan mo talaga yung fear na yon. At talagang yung faith mo medyo umurong, medyo medyo kumonti yung faith mo. Sabi ko pa naman, kasi share ko pa naman, Lord, yung daughter. Sa iyo pa naman galing yung daughter. Lord, sabi ko, yung tinatch yung clothes, Lord, tinatouch kita, ginataas ko yung kamay. Pero, thank you, Lord, kasi answer prayer kaming lahat po dito. Lahat po kami ay pinalakas ni Lord at talagang hindi binigo ni Lord yung mga anak niya. Thank you, Lord. Amen. Sister Jesusa naman. Kalimutan ko. Ayan po. Unang-una, good morning, Jesus po sa lahat ng... Ayan, nakabati din ako sa iyo. Happy birthday, Jessica. Yan ka lang, dito lang ako. And then po, pawala ka na. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nga po, unang-una nakatawid naman po kami. Tulad nga po nung nakaraan, tuturo ay dun sa Red Sea. Nakatawid kami. Katawid kami dun sa, itinawid kami ni Lord. Amen. Mula dun sa Red Sea ng buhay namin noong nakaraan.
Kasi nauna po siyang magkasakit sa akin. Sumunod po ako. Pero ang nakakatuwa po kay Lord, hindi po ganun kaano yung sa akin kasi more on sakit lang po ng ulo sa kanang buong katawan. Pero yung sa kanya kasi may mga ubo-ubo din po siya at the same time may mga ano, kaya kinabahan din po talaga ako. Naramdaman mo nung ano? Opo, kinabahan din po talaga ako kasi nagme-maintenance din po Oo, kasi siya. nagme-maintenance So, kasi. pag nagbabasa po ako nung mga ano, nung mga kung ano-ano sa Google, tapos kung ano-ano pa, mas nagkakaroon po ako ng nagtatatakot po ako para sa kanya. Pero pinakita po sa akin ni Lord na magtiwala lang po ako sa kanya. Yun na nga po yung unang word na tinuro dito sa memory verse po, yung Proverbs 3, verse 5 to 6. Ayan, magtiwala po tayo kay Lord. Dahil alam naman po niya yung mangyayari sa atin. At sabi nga po, si Lord lang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay na maaring mangyari sa buhay natin. Kaya magtiwala lang po tayo. Yun lang po yung ginawa ko. At eto naman po kami ngayon, alive and kicking. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Ayan po si Brother Boots at si Sister Jesusa. Ngayon po, tawagin ko naman si Minister Elmer at saka si Sister Tata. Isa pa po ito na nakakakaba, si Minister Elmer. Kasi nag-pass out si Minister Elmer. At ito, si Sister Tata nang magsishare sa inyo ng kanyang kaba. At yung itsura ni Minister Elmer nung siya naman, yung time niya. Ayan. Tabati kayo, ta. Ayun. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat. Thank you, Lord. Binabati ko po lahat ng mga Nokong family at saka mga taga-Kogyo po. Tsaka si Jeremy po, salamat dun sa padala sa aming lahat. Amen. On behalf of the Comfy family. Amen. Thank you, Lord, sa mga natanggap namin vitamins kila sa Bilyangka and Kaabay family. Thank you, Lord po, sa mga vitamins na naipadala yun. At sa mga kapatiran na patuloy na nagpadala nung panahon po ng kami ay at patuloy pa rin nagpapadala. Thank you, Jesus. Daddy. Good morning po mga kapatid. Thank you, Lord. God is victorious. Amen. Simulan namin yung storya. Yun nga po, nasabi nga ni Sister Ria, kasi yung hinahanap ko sa Psalms yung receiving bad news. He's not afraid of receiving bad news. Sa Psalms 112, no? Kasi nangyari sa akin nga po, nagkaroon din po ako ng trangkaso. Una muna masakit ang ulo, tapos may ubo, may plema, tapos trangkaso. Ako po ako sa trangkaso, suki ako ng trangkaso Kaya kabisado ko yung pakiramdam ng trangkaso. Pero itong nakaraang trangkaso ko, ibang klase. Talagang level up talaga siya. Talagang lalabanan mo talaga. Lalabanan mo sa kain, sa paaraw, magpapaaraw ka talaga. Kasi kahit sabihin mo matamlay ka, kinakailangan mong magbanat-banat ng mga buto. Lalabanan mo talaga siya. At pinakamahalaga nga, panalangin. Nung tumawag nga sa akin si Sister Elisa, isa lang sinabi niya sabi niya sa akin, tawagan mo yung pangalang Jesus. Every time na makakaramdam ka ng medyo Actually, 5 araw yun sa akin na talagang hindi alam nila na Sister Tata, ng mga bata, na iba't iba talaga pakiramdam ko. May mga gabi nga na hindi ako nakakatulog. Kasi para bang iniisip ko, baka pag pumikit ako, dumiretso na. Kasi nga, magkakadikit kami sa bahay. Tapos yung nangyari nga kila Pastor Rafi, kasi yung house ni Pastor Rafi, tsaka kami, pintaan na lang pagitan. Talagang magkalapit na po kami. Sa kabilang kwarto, ganun din. Meron din positive. Pali, pinapagitnaan po ako ng dalawang nag-positive Tapos ganun na pakiramdam ko. Siyempre, di ba, hindi mo maalis na bilang tao din na marami kang may isip na medyo hindi tama. At nga, nung nag-pass out nga ako, nagpatong-patong kasi yun yung nag-worry ka para sa compound, sa dami ng may sakit.
Tapos, masama ang pakiramdam ko, matamlay, di makakain. Tapos nung pag-uwi ni si Tata sa room, sabi sa akin kaagad, nag-positive si ano. So nabigla, parang lumaki, nung narinig ko, parang, ikaw pala to eh. parang lumaki ulo ko, parang gumanon. Gutom pa ako, di nga dahil wala nga akong gana kumain. Nagsama-sama yun. Kaya nung inabot ako ng pagkain si Tata, sabi ko, nahihilo ako. Yun na lang pinakahuling salitang sinabi ko nung ano na ako, tawag doon? Nagkamalay. Nung nagkamalay na ako, ang dami ng tao sa kwarto. Si Pastor Tony, si Ate Jeng, pinipiga yung kamay ko, yung paa ko, may mga yelo, lahat-lahat na. Alam mo ba daw, kung paano kasi yung itsura mo? Nakalawit Sabi ni nakalawit Tata? daw dila ko eh. Oo, kabang-kaba si Tata kasi itsura mo daw, sabi mo raw. Oo, nakalawit nga rin Ganon? dila Eh, ko. si Lucas ganon. kasi nagbiro pa kasi nung sabi, nahihilo ko. Sabi ni Lucas, kasi nagkikwentuhan naman kami, sabi ni Lucas, Daddy, it's a prank. Kaya hindi pa rin kami nag-worry. Eh, nang gumanon na siya, Akala pinaprank Yun, kayo? Oo, kasi ano pa eh, meron nagsasagutan pa kami sa kwentuhan namin. Biglang sabi, tinitingnan ni Lucas, magkakatabilan ng kami. It's a prank, Daddy, it's a prank. Iba rin eh. Thank you, Lord. So talagang si Lord talagang si Lord lang talagang Oo. aasahan natin. Yun ang nakita ko. Yung actually pandemic talagang curse talaga eh, no. Hindi talaga maganda pandemic eh. Pero marami siyang lesson sa atin na tinuro. Kanya-kanya personally. Una-una nakita ko yung pagiging complacent talaga. Kasi nung kita naman natin, di ba, kaya dumaming case ng Pilipinas, minamaliit talaga natin yung health protocols eh. Yes. Yun, sa nakita ko. Totoo. Huwag talagang babaliwalain yung mga authority, yung mga health protocols. Tama. Huwag maging complacent. Sumunod talaga. Talaga may pagpapala talaga sa pagsunod eh. Amen. Kaya ngayon, salamat sa Panginoon nga, lahat ng sa Comfy Compound, lahat kami rito ay okay na. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. At freedom na kami ngayon. Diba, lahat nakalaya na sa mga kwarto. Pero amin naman pagkakulong sa kwarto, sobrang biyaya naman, mga kapatid. Tulog ka pa, kung may kumakatok na, inaabot na yung biyaya. Sobra, mga kapatid. Salamat sa mga kapatiran. Amen. Na talagang pinakita yung pagmamahal, yung concern, yung prayers sa lahat ng mga manggagawa ng ating Panginoon sa Comfy. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Meron ka Thank bang you, habol? Lord. Wala na. Si Sister Tata, mayat maya, dun sa pahinging malunggay. Parang lahat yata ng niluto mo nung lockdown, may Oo, malunggay. kasi nagtsatsaa kami, gano'n. Tapos may ampalaya kami, yun. Basahin ko nandito tarito sa Sige. 2 Corinthians 10 verse 4 and 5. Sabi dito, ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Amen. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Talagang Ganda naman ng word mo. Tama dun sa kanina, no? talaga namang yung pandemic na to kakaiba rin talaga. Kaya patuloy yung pasasalamat namin sa mga nakiisa sa panalangin. Talagang tinutugod tayo ng Panginoon palagi sa ating panalangin. Parang ikaw ang nagsabi nun sa akin, no? Nung sabi ko, alam mo, nung magaling na halos lahat, alam mo, sabi ko, ikaw ay baka usap ko nun. Alam mo, sa totoo lang, COVID naman talaga na yung napunta sa atin. Ikaw yata na, sabi mo, alam ko naman yun, Tari, sabi mo, di ba? Kaya lang, ba't naman natin i-confess yun? Makakapagpahina lang lalo sa atin yan. So, ayun, thank you, Lord. Yan, salamat kay Sister Tata at kay Minister Elmer. Natuwa ako kahapon nung nakita ko si Brother Elmer na lumalakad. Nakita ko kasi tumaba na siya ulit. Sabi ko, ayan, thank you, Lord, tumaba ka na ulit. Malunggay. Malunggay. Ampalaya. Buti na lang, may mga malunggay. Dami naming malunggay. Tapos may ampalaya po kami dito, mga kapatid. Thank you, Lord. Salamat. Ayan. Ngayon naman, tawagin ko naman ang... Sino ba yung mga nandyan na nagkasakit? Si Pastor Simple. At saka si Sister Jennifer. Ito pa. Mga kapatid, dali kayo. Alam nyo, isa sa mga binabantayan ko rin talaga dito po ay si Pastor Simple. Maya, tanong ako ng tanong doon sa mga nakasama ko po nung araw na dinala namin sa
hospital si Sister Linda. Ang ano dyan, ang una dyan, si Tane. Thank you, Lord po. Siguro dahil din sa pagiging nurse niya at saka matapang din talaga siya eh. Nung araw na umakyat ako, unang araw na umakyat ako kay Tanin, tapos nung lumabas na ako, siya yung tinawagan ko na kuna ng vital signs. Tapos pinunasan pa niya si Talin. Tapos yung kinabukasan na niyaya kong umakyat doon, yun, binantayan ko yun, Sister Judith, Sister Venus, Sister Joy, si Tane, at saka ako na babae. Tapos, nung nagtawag na ako ng lalaki na bubuhat, alam niyo, glory to God po talaga. Yung banner din na sinasabi dito, His banner over us is love. Same with sa bawat isa sa atin. Minsan may mga differences tayo, pero yung banner ng Diyos na over us na love, yun din ang nananaig po kahit sa mga ganun. Alam nyo, sabi ko, mga brothers, tawag kayo ng mga brothers magbubuhat. Ang unang pumupunta, si Minister Ed, tsaka si Arnold. Sabi ko, wag kayo. Kasi kagagaling nyo lang sa sakit. Kaso, gusto eh. Sabi ko, o sige, pwede ka din, Nold. Mag-face shield ka lang. Tapos, si Brother Terry, si Pastor Tony, Pastor Simple, tsaka si Minister Andy. Tama, Sila yung nagbuhat. Tapos, ang ko pa nga nun, tinitignan ko si Terry eh. Kasi di ba yan? Yun, matatakotin din yan kahit matapang magsalita. Siya yung nasa may upuan na nandito yung ulo ni Talin. Although naka-face shield siya, di ba umuubo si Talin andito lang parang nandito na lang sa lapit niya. So, binantayan ko yung mga yun. Parang, may nagkasakit ba doon sa... Tane, nagkasakit ka ba, Tane? Wala. Si Sister Joy ba nagkasakit? Hindi rin, Sister Venus. Hindi rin. Sister Judith. Hindi din. Thank you, Lord po talaga, mga kapatid. At ito po, dalawa sila actually ni Pastor Tony na nagda-drive kay Pastor Rafi every now and then. Halinhinan sila, tas palitan. That time, wala pang yung swab. Wala pang result. Pero wala pong mga tangge. Alam niyo po yung ganun. Tapos, nagkasakit silang dalawa. Pero, thank you, Lord. Share niyo naman, Jane. Pastor Simple. Ayan. Good morning po mga kapatid. Dito po muna sa Nahum 1:7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga nananalig sa Kanya'y Kanyang inaalagaan. Alam niyo po, ang makakapagpahina po talaga sa sakit, kapag may sakit ka, nervyos. Kasi, actually, palakasan po talaga ng loob. Kasi lagi kong sinasabi, alam mo, binobo tayo ng COVID. Kasi parang walang gamot, pero sabi ko, ito pala trangkaso to the nth power. To the nth power. Exponentially. Mat talaga. Tapos, sabi kong ganon, kung alam mong gamutin yung trangkaso, kung level 1, kailangan ang paggamot mo level 2 kasi nga to the nth power. Tapos yun nga yung mind setting. Si Pastor Simple, syempre, kumbaga, yun nga yung kaisipan, kasama siyang nagdadrive, ganyan. Kumbaga, pumapasok sa isip na nahawa, yung parang ganun talaga yung Iisipin mo kasi talaga yun. Oo. Alam nyo po, siya po kaya nagkasakit. Kasi tuwing aalis, di ba, sakay sa sasakyan, tapos pag uwi, liligo. Mamaya tatawag ulit, sasakay sa sasakyan, nahatid si Pastor Rafi, liligo. Nung na po yun, 4 na beses po siyang naligo hanggang dun sa gabi. Kaya kinaumagahan, inubo. Pero, thank you Lord, kasi syempre, yun nga sabi, ang nagtitiwala sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Kailangan po talaga, build yung faith natin dun sa Word of God. Alam niyo po si Pastor Simple. Ako po pala, nagtrangkaso, naranasan ko rin po yung
yung Nawalan ka ng panlasa? Pang-amoy. Pang-amoy. Panlasa, mapait lang lahat. Pati tubig mapait. Pang-amoy lang po ang nawala sa akin. Kaya nasusunog po yung kanin. Yan. So, ano po, pero andun yung fear. Basta nakakatuwa po yung, di ba napakinggan natin kay Brother Christian, na kapag ka nawala yung pang-amoy, pagaling ka na. Talagang, pagka may narinig kang magandang balita, tapos pinaniwalaan mo, magbe-benefit ka. Kaya nung nawala yung pang-amoy ko, yes, magaling na ako. Pero nakakatakot din po yung stage na yon na wala kang pang-amoy. Kasi talagang kahit sarili mong pawis, hindi mo maamoy. Pero lagi ko lang binibilang na one day na ako na walang pang-amoy. Pangalawang araw na ako na walang pang-amoy. Pangatlong araw, medyo nakakaamoy. Kaya, kumbaga, kailangan talaga presence of mind at saka yung mga naririnig nating kagaya nun, maganda po yung sharing ni Doc Mon before na mangyari ito. So nagkakaroon ka ng magandang kaisipan dun sa mga pangyayari. Tapos kailangan talaga malakas ang loob mo. Lahat po ng pwedeng kainin, lahat po ng vitamins na meron kami sa loob ng bahay, round the clock po, ginawa po namin paracetamol, ABC, gano'n. Kaya talagang, talagang all glory and honor belongs to God. Kasi siya rin naman ang may control ng lahat ng bagay. Basta ang importante, thank you Lord dun sa Alam niyo po yung si Pastor Simple nung nag-pray palagi, sabi namin tatlong mag-iina, paulit-ulit si Daddy ng prayer. Paulit-ulit, Lord. Alisin niyo na po yung COVID. Basta simula nung nag-start kaming mag-prayer, sabi ko, alam mo pang para kang nag-Hail Mary. Kasi paulit-ulit. Pero alam ko na yun ay cause. Siyempre yung kanya, pinapractice niya po yung faith na inaano sa amin. Pero kaming tatlo, kasi nagtitingin ang kaming tatlo. Kumbaga sa isang prayer hour, prayer time namin, inuulit niya po yun. Sabi ko, malakas pa nervyos ni Daddy. Sabi ko ganun. Pero thank you Lord kasi siya naman po, lagi niya sinasabing, yun nga, kailangan i-confess para, kumbaga, maglaho. Yung lagi niya kasi sinasabi, dito po sa paligid po namin, Lord, mawala na yung virus, mga ganon. Kaya, yun, thank you, Lord, dun sa survival. At ngayon po, matapang po kaming nagsasabi na ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya pababayaan kailanman. Amen. Pastor Sim. Yan, thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Talagang napatunayan ko po na pagka meron kang takot, yun, ang ginagawa ng kaaway, tatakutin ka talaga. Kaya, Hindi, nakakatakot talaga. naranasan ko rin po yung gano'n. Siguro, sabi ko nga, parang hindi ko naman naranasan ako'y nagkasakit. Dahil, yun nung minsan, yun nga, pinagdadrive ko si Pastor Rapi. Siyempre, nakaranas talaga ako noon, 5 araw naliligo, kaya namuti yata ako. Kaya, yun po, talagang, yun, nakita ko rin, mahalaga din talaga yung prayer. Talagang kami yung pamilya, hindi namin talaga, pagdating na ng 7, dito tayo, prayer tayo sa nagaganap. At yun po, napatunayan ko naman talaga na ako naman po, hindi naman humiga. Dahil parang kung siguro kung nilalagnat man, parang pakaran ako, hindi naman yata ako nilalagnat. Parang takot lang ba? Kaya yun po, lahat ng papuri, pasasalamat, ibinabalik ko kay Lord. At siyempre po, alam naman natin sa pangyayaring yun, kakabahan ka rin. Siyempre, lagi kang kasama sa sasakyan. Pero yun po, ang nagawa talaga ng prayer sa buhay namin. Ganong kahalaga. At kami nga ho, si Angela, parang nagkasakit din. Pero malakas ang nun eh. Sabi niya, hindi tatalab sa atin yan. Si SJ, ganon din. Kaya yun po, salamat kay Lord. At parang sa amin naman, dumaan lang din naman yung lagnat. Kaya sabi ko nga, talagang ginawa ng Panginoon. At ako'y natuto rin talaga. Alam nyo bang nung mga una pang panahon, ako'y laging humihingi kay Lord ng mga awitin. Alam niyo, meron akong isang awitin doon sa awit 116, verse 1 to 2 at verse 7. Yan, medyo aayusin ko lang po yon. Pero nakakatuwa yung prayer na yun, sabi ko. Ang Panginoon talaga may tamang panahon para ibigay sa iyo. Kaya yun po, lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat, ibinabalik ko kay Lord. At hindi po, ang nakita ko rin pala sa pangyayaring ito, yung bang pagkadating sa mga kapwa mo,
Yung bang mawawala yung takot mo, di ba? Kung minsan parang, naku, baka ganito, baka ganyan. Pero pag kasamahan mo pala, mawawala pala yung, yung takot mo, hindi ka bagaman minsan kakabahan ka rin. Pero yung tiwala mo kay Lord, mahalaga talaga yung salita ng Diyos. Na alam natin na, ako nga, meron nga nagkuhan sa akin kanina na taga-kapatiran natin, taga-bataan. Sabi niya, Pastor, pakisama naman sa prayer at yung isang ganito sa aming lugar, sa labas namin, 356 na nagka-COVID sa Maribeles. Pinag-pray niya ganyan. Tapos binigay ko sa kanya yung awit 91:7. Sabi ko sa kanya, kahit yung maging bilang ng patay sa ating paligid ay maging 10,000, sabi ni Lord, hindi tayo maano. Ibig sabihin, yun ang kalakasan na makita natin sa panahon ngayon. Kaya ang salita ng Diyos, sabi nga yung mga pinag-aaralan natin, yan po ang panlaban natin sa takot, panlaban natin sa pag-aalala, panlaban natin sa mga virus na hindi natin nakikita. Kaya ang lahat po ng papuri, pasasalamat, ay ibinabalik po namin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan. At sino ba yung nandyan pa na nagsakit? Andyan ba si Pastor Tony at si Marivic? Ayun. Si Pastor Tony naman at si Sister Marivic. Tawagin naman natin. Actually, mga nauna ba si Beck? Di ba? Oo parang nauna si Sister Marivic Oo nga. Yun ang blessing, no? Pumayat din naman si Jeng kahit konti, Nawala yung tiyan kaya niya. Yung blessing na lang ang tignan natin. Ito naman po, Sister Marivic. Parang si Sister Marivic ang isa sa mga nauna, Beck? Na nung mga nagsilagnatan sila, ikaw wala na, Opo. O yan. Sige, share naman natin sa kanila yung naging experience nyo. Purihin po ang Panginoon kasi parang kami yung second batch na nilagnat. Second batch na? Nauna ko, tapos nahawa ko yung anak ko, yung nagtatrabaho. Doon ako nag-worry kasi... Si Jed, no? Si Jed, oo. Kasi nag-work siya sa labas. Pero ang nangyari sa kanya kasi, nung nilagnat na siya, Sunday pinapapasok siya ng boss niya. Sabi, nilagnat na siya ng Saturday. May lagnat na rin ako noon. Pero hindi naman mataas 38 lang. So alam namin, trangkasong normal lang talaga. Hindi talaga siya yung COVID. Hindi kami nag-isip na COVID. Pero nung kinabukasan, pinapasok siya, nilalagnat na siya 38. Samantalang ako 37.8 lang. Pero may lagnat. Tapos walang ganang kumain. Yun nga, the same, walang ganang kumain. Mahina ang panglasa. Ang nakakatuwa nga, kasi pagka Monday, pumasok na yung anak ko. Kasi yung kanyang gamot, talagang yung 3 times a day, sabi ko, ako huminto ng gamot pagkagaling ko. Ako nagtuloy pa. Tuwing hapon, nilalagnat ako, nilalamig. Sabi ko, Kaya umabot ako ng 1 week. Sabi ko, tinatrangkasa ako before. Ang joke ko nga, anak, bumili ka ng Royal True Orange o kaya Mirinda tsaka Skyplex. Kasi yung matatanda nung Gamot araw. di ba may lagnat? Yung pala, kasi pag di ka nakakakain, kailangan mo ng sweet. Yung pala ang answer talaga nun. Yung matatanda, yun kasi, tumatawa kami, pero yun ang katotohanan na Para may magka-energy, lagnat. no? Si Iko, ganun din, 1 day lang siya. Ako ang tumagal. Si Pastor Tony, isang gabi lang siya, sabi ko, wag kang humiga, bumangon ka, kailangan hindi ka magkasakit. Pero alam kong sininat din siya. Nung isang gabi lang din. Purihin nga ang Panginoon kasi dahil sa kapanunood ko ng TV, dahil parang tingin ko nga, sabi nila, naku, mild COVID tayo. Ayoko na halos lumapit. Laging lahat, wala kang mas, umuwi ka sa inyo, bakit kayo pakalat-kalat sa lugar namin, nung hinarangan pa namin. Kasi yun yung protocol. Pangalawa, meron nga akong iniinom din na gamot, maintenance. So, parang kailangan hindi ako mahawa sa iba kasi magti-trigger siya. So, pero ang nakakatuwa nga kasi, si Lord hindi talaga siya nagkulang dahil nga sa fear ko dun sa anak kong panganay, hindi ko alam, nasa loob ang sakit, wala sa labas. Kasi ang fear ko nga, baka magkasakit siya. Pero salamat sa Panginoon kasi lagi siyang may salita. Yun ang nakakatuwa sa ating mga anak niya na lagi siyang may salita na ipinagkakaloob sa atin na
kahit na ganun, parang medyo kabado ka kasi yun ang katotohanan na nakakatakot yung sakit na to. Pero pag naano mo na yung salita ng Diyos, hindi na rin eh. Ingat na lang. Sabi ko nga, mula ngayon, kahit ano na tayo, may kalayaan na kailangan naka-face mask tayo sa labas. Kung pwede, magsitahan na lang para, wala kang face mask, ganon. Tsaka ano talaga, yung social distancing din. Kaya, salamat sa Panginoon sa salita niya. Sabi niya nga sa Psalm 91 verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang kut gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. So, maging tapat tayo. Pangalawa, obedience po talaga. Yun talaga yung, lagi naman yun, alam naman natin na kailangan sumunod tayo sa gobyerno, sa panuntunan dito sa Kompi, at higit sa lahat, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi yun yung best way na magagawa natin. Kailangan matuto tayong sumunod. Salamat po sa Panginoon. Pastor Tony. Purihin ang ating Panginoon. So bilang ama, kasi ako pag may nararamdaman, hindi ko ine-entertain yun. Talagang nilalabanan ko yan. So yun yung aking pananaw bilang ama ng tahanan. Kasi mahirap, di ba? Pag ang ama ng tahanan bumagsak, posible lahat babagsak eh. So kaya kahit kaunting ano yan, sinat-sinat man yan, nire-review ko kagad ito sa pangalan ni Jesus. Nangyari siguro yun, yung sinat, katulad na sabi nga ni Pastor Simple. Minsan kasi tumawag si Sister Ria, Pastor, pwede ka ba na sunduin niyo si Juan? Gabing-gabi na. Tapos, sigurado ito, pagka uwi, ligo na naman. Si Pastor Rapi nun, di ba? Oo. So, maliligo ka na naman. Ang nakakatuwa kasi sa amin, hindi pa siya pumapasok ng bahay, pinaliligo na namin siya. Kaya galit na galit siya, hindi pa nga ako nakaka-uwi. Kaliligo ko lang, tapos Hindi, mamaya maligo maliligo ka na na, naman. ngayon na. Siguro yung araw pong yun, nakakadalawa, 3 ligo. Pagkasama ko po yung ating kapatid na Pastor Rapi. So, ganun pa man, purihin ang ating Panginoon sa kalakasan na ibinibigay niya sa akin. So, ang isang maaring 2 kaparaanan na ginagawa ko na pang-combat ko pag dumarating ho iyan. So, yung ako po ay laging umaawit sa Panginoon. Magandang pang-combat kasi yung lagi kang may awitin sa Panginoon. Tama. So, kaya ngayon, nasasanay na ako, pag naglilinis ako ngayon lagi sa baba, nagpapatugtog lagi ako. Yun yung aking panlaban. Kaya nga dun sa Psalms 89, Mother Arnold, ba ito maawitin to? Yeah. Sige. Lord, I will always hope your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all time, that your faithfulness is as permanent as the sky. I know that your love will last for time, that your faithfulness is as permanent as the sky. So, yun po, yung lagi ho tayong umawit, magpuri sa Panginoon. At katulad na sabi ng Sister Wife, yung lagi rin ho tayong merong pang-combat yung Word of God. Amen. Kaya yung anak ko pong panganay, pag nalalaman ko may pasok lagi yan, kasi gumigising ho yan alas 5,
aalis siyang 5:30. So, bilang ako na tatay niya, talagang nag-aabang na ako. Si Tweet, lagi ako merong word na binibigay sa kanya, na siya laging kanyang panlaban, especially sa kanya pong trabaho. So, salamat at puri ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sister Marivic at Pastor Tony. Ayan, thank you, Lord po. Alam nyo, may mga second set pa po tayo niyan dahil meron pa pong hindi nakalabas sa araw na ito. Kasi nga, medyo may mga humabol sa member of the family. Syempre naman po, lalo na dun sa mga rooms lamang, paano mo nung ika-quarantine, magkakasama nga sa room lang, wala ka namang ibang pwede, no? Kaya nag-move po yung kanilang quarantine day. Ngayon, ang isa pa po talaga na gusto kong tawagin din dito para mag-share, ang totoo po nun, nauna si Minister Arnold. Kaya siya yung nakasama namin nung nag-quarantine tayo kasi nauna na siya. So by the time na nag-quarantine tayo, nakatapos na siya ng 14 days niya. At ito ay, Lisa, ka na. Ito po ay isa sa mga, isa sa mga nawalan ng pang-amoy na nagpulong-pulong pa kami para sa kaunlaran kung magpapaswab siya o hindi nung mga panahon na yon. Ayan. Mas nauna ka pa ba kay Talin? After nung birthday niya, sa kaisipan ko nga sabi ko, lagnat laki. Kasi di ba pagkatapos ng birthday. Pero hindi naman siya Bati ka actually. muna. Bati ka muna sa Good morning, Jesus. si Nanay. Nay! Andito na naman po. Thank you, Lord. Ayan. Sige. O sa, ikaw na Sige, mauna. yun na nga yung sinasabi ko. Nauna siya. Actually, nagluto pa siya ng spaghetti kay Dwayne. Birthday yun eh. Masama na pakiramdam niya. Kaya pala nagkalagnat si Twin. Hindi, joke lang. Hindi Joke siya, lang, actually, for your information, hindi po siya talaga nilagnat. Pero masasakit yung katawan niya. Oo. Iba-iba Yun na kasi, yun, iba. hindi naman daw nararanasan ng lahat ng symptoms. Sometimes, lahat. Pero sometimes, iba-iba yun sa mga symptoms lang. Yun. After nun, Wednesday yun eh. Pagdating ko sa bahay, kasi sinamahan ko Sister Agnes. Pagdating ko sa bahay, sabi ni Brother Arnold, alisin mo na lahat ng gamit mo. Lang gamit namin, pinaalis na kayo, pinahihiwalay. Hindi ko naman pinaalis. Kasi sabi niya, bakit? Sabi ko, doon kayo matulog sa Kabila. Alam ko na eh. Oh, sabi niya, bakit? Sabi kong ganun. Wala na akong pang-amoy. Pero may panlasa siya, kain siya ng kain. Maganda nga yun eh. Sabi ko, wala na akong pang-amoy. Pero magaling na ako niyan. Kasi sabi nga, di ba, pagka nawalan ka na rin Pang-amoy, medyo magaling ka na. nun eh. Nasa parang mga 8 o 9th day. Parang ganun eh. Yun yun. Pero kaisipan ko, ano lang yan. Kasi after ng, lalaki pa siya. Lalaki pa pananampalataya niya kay Lord. Thank you, Lord. Sa totoo lang talagang alarming. Hindi ako nag-iimik sa kasamahan. Ayokong mag-cast ng fear or whatever. Kasi nga, ito yung pinakamaganda nga sa ating kalagayan bilang nakakilala sa ating Panginoon. Si Lord yung sumbungan ko. Kasi nagtatanong ko, yung ibang tao alam ka agad, pero kami hindi namin alam. Ayoko mag-cast ng fear sa family. Okay, masasakit yung joints ko, tapos twice ako nag-chill ng madaling araw. Tapos yung panlasa ko, yung sabi nga, mapait lang pero nandun yung ganang kumain. Tapos sumakit yung mga buto-buto ko. Tapos sumunod, nagkaroon ako ng back pain. Tapos sunod, nagkaroon ako ng stomach cramps. Ang dami kong naramdaman. Plus, ang lakas ng nervyos ko. Kaya mapapansin nyo, tuwing alas 9, alas 10, naglalakad ako para ma-revive yung hininga ko, yung mag-normal yung hinga ko. Hindi naman yung talaga yung kinakapas. Nandun sa halo-halo na eh. Pero the best weapon is really prayers. Yung bang being always aware of the presence of God. Yung sabi nga, sikiya. Being aware of the presence of the Lord. Napakalakas niya kasi the presence of the Lord brings healing. Amen. At yung sinabi nga ni Pastor Tony Umawit, yes, when you sing to the Lord, you are invoking the very presence of God. Be conscious of God, not problem conscious or trouble conscious. Sino lang hindi nagkasakit sa inyo? Yung mga bata. Wala ako. Kasamang tatlo, wala. Siya lang talaga. Oo, siya lang. At saka ako din, natutuwa ko yung word ko bago magkaroon ng ganitong quarantine. Yung Romans 8:35-39. After nun, bago yung word na yun na pinanghawakan ko, si Pastor, yung a day before na mag-announce sa quarantine, yun yung binigay niyang word. Kasi nga, di ba na namatay na si Sister Linda. Tapos, alam niyo po, kasi sa totoo lang, may pag-aalala din ako kasi
katabi kami, ay nandun kami sa baba, di ba? Kami nasa Tapos, pero alam nyo, yung talagang, ewan ko kasi hindi ako nagkaroon ng ano na, kasi kami po yung nagbibigay ng pagkain kay Pastor Rapi. Tapos, from morning, tanghalian, minsan may merienda pa, minsan tsaka yung gabi. Hindi po ako nakaranas nag-iisip ng ng kahit ganun. Tapos, for your information, ito po yung suot ko po, bigay po. Ako po, from ito po. Wala pong ganun po talaga yata yung makapatiran na yung hindi ka nag-aalala na kasi alam mo yung protection ni Lord. Amen. At natutuwa ako after ilang days na yon, nagsishare na si Pastor Rapi, malakas na ako. Natutuwa Sabi naman ko, kami. kain lang pala talaga. Kain lang na siya ng kain, kinain lang niya talaga yung aming binibigay sa kanya. With matching prayers yun. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Salamat kay Minister Arnold at kay Sister Lisa. Tawagin ko na ulit yung dalawa na kasama ko na buong pamilya rin eh. Ayan. Ito yung mga yung iba po sa ibang araw naman pagka nakalaya na sila. Dito naman, nakalaya. Si Bong hindi, thank you Lord, si Jen, lahat ba kayo? Lahat Pati po si kami. Dwayne. Opo. Ito lahat, walang na-spare. Sa inyo, sa buong family nila, wala talagang na-spare. Kaya, share nyo naman yung inyo. Ikaw naman. Ako naman na. Thank you, Lord. Ito nauna eh. Siya po. Nahawa kayo lahat sa kanya eh, Opo, no? opo. Oo. Thank you, Lord. Ako naman po, yung anak ko mismo nag-positive na COVID talaga. Siyempre, talaga pong, pero ang totoo po, ako po muna yung nagkaroon ng Oo, sakit. sa'yo lang siya nahawa, di ba? Sa akin po siya na kasi work from home po So, siya. ikaw talaga ang positive. Parang ganun nga yata. Oo, So, thank you, Lord po. Totoo po na talagang si Lord lang po talaga yung ating kanlungan. Siya po yung magpoprotect siya sa atin. Kasi di ba pag sinabi nga natin COVID, ang nasa isip natin talaga yung yung para bang merong nakatusok sa ilong, sa bibig. So, takot talaga ang unang papasok sa takot isip mo. talaga. At ako po, yun na nga, thank you Lord po. After 3 days din po na nagkasakit, nilagnat din po, at saka inubo. Ako, sistery, talagang nagkaroon din ng fear kasi kung naaalala nyo, Oo, matagal kasi talaga siyang kung ubuhin naaalala eh. nyo last year nung nag-anniversary tayo, di ba nawalan pa ako ng Oo, boses, oo. 1 month po ako. So may nagsabi Yun sa na nga akin, nagiging sakit mo lagi, no? totoo yung story. So may nagsabi sa akin ako, Ubo. Sister Sally, mag-ingat ka na rin kasi mahina ang Baga. baga ko. At ang ibig sabihin, pati immune system ko. Kasi nga laging ganun ang Yes, sakit mo Sister eh. Lee. So, Oo, yun ubo talaga. So, na matagal. Amen. So tapos po, nagkasabay pa po ng after ko pong nilagnat, yung anak ko naman pong si James, ang nilagnat po. At yun din, yung dry cough po siya na talagang kinakabahan na rin po ako. Pero yun na nga po, hindi tayo nabubuhay sa kaba. Sa pananampalataya po tayong mga Kristiyano. At yun na nga po, after a week, nagpa-swab requirements po kasi ng company. Then after a week ulit, nalaman yung result, nag-positive po. At una po ako'y nagpapasalamat talaga kay Lord sa kabutihan niya sa amin, dahil yun na nga po, kahit may nag-positive po sa pamilya ko, ay hindi po kami pinabayaan ni Lord. At pangalawa pong pinagpapasalamat ko, yung sa community po natin na sabi ko nga, tinake ng dalawa, nila Pastor Alex and Sister Ria, yung risk, dahil dapat po talaga pagka ganitong merong nagpa-positive, nakahiwalay. Pero naka-isolate naman po yung anak ko, nandun po siya ngayon sa kwarto namin at ako po ay nandun sa dating kwarto ni Sister Jamie. Simula po nung nalaman ko na nag-positive ay humiwalay na po ako. So, hatiran ko lang po ng pagkain doon sa may pintuan, tapos kukunin niya po. Ganun lang po yung sistema namin ngayon. Hindi rin po kami nag-uusap. Buti nga po may video call ngayon, so doon kami nag-uusap na mag-ina. So, yun na nga po, thank you Lord. Next week po ay na rin po niya, next week po ay 14 days quarantine na po yung kanya. At ako po ngayon, salamat sa Panginoon, sapagkat tunay nga po na hindi tayo pinabayaan ng Diyos,
Di ba nga po, sabi sa Psalm 23, siya yung ating mabuting pastol. Sa pangangailangan, hindi po kami nagkulang. Salamat sa Panginoon. He is our great provider, mga kapatid, at kami ay lagi pong may sustain. Pati vitamins po, mga kapatid, sinustain lahat ng ating Panginoon ang aming mga pangangailangan. Ayan. May supply. And supply, opo. Jen. Sir Jen. Yan, thank you Lord. Kasi nung ano po sa aming pamilya, nung nahawa nga po kay Mami, di nagkaroon na po ako ng sakit. Sumunod po, nahawa po yung anak kong si Leona. Pagkatapos mo noon, si John Floyd, tapos si si Dwayne muna. Thank you Lord. Yung kay Dwayne nga po, sobra po yung dasal ko. Kasi sabi ko, baby kaka 2 years old lang. Wala pong ginawa ko di mag-pray. Talagang iisipin mo kahit tadtara mo ng gamot, ng vitamins o kahit na ano, ang pinakasandata talaga natin dito ay yung faith natin, yung pagdarasal natin. Saka salamat din po sa panalangin ng bawat isa, lalo rin po dito sa Comfy, sa ating mga prayer warrior na group, sa group chat po namin. Tapos, yun na nga po, huli nga po nagkasakit, si Brother Leo. Pero, i-share ko lang po yun sa akin kasi nung una po, sabi ko 3 days, masakit po yung ulo ko. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, alam ko kasi noon meron po akong migraine. Tapos sakit-sakit ng ulo ko. Tapos po nilagnat na ako. Pero mababa lang po, mga 37.8, 0.6, mga ganun lang, sinat lang po. Tapos nung kinabukasan, sabi ko, ba't sobrang sakit ng likod ko na hindi ko maintindihan? Ininuman ko na nga po ng Alaksan para mawala. Tapos sabi ko, nag-chat na nga po kay Tita Riana. Sabi niya sa akin, oo, maganda nga yung Alaksan, nakakawala ang sakit ng katawan. Tapos po noon, dumating po ako sa time na, yung pang magsasalita, hinihingal po. Sabi ko, konting kilos ko lang, sabi ko, ba't parang hinihingal ako? Meron po akong pinsan na meron po siya yung pan-check ng oxygen. Sabi ko nung gabi, ano kaya? Tanungin ko na kaya kung ilan na yung oxygen level ko. Dumating na po ako sa ganong point, tapos bigla lang po akong uubo na walang plema. Tapos sabi ko, hindi kaya, baka Makati lang dahil kakamilk tea ko. Kasi kahit na may sakit po ako, hindi po ako tumitigil sa milk tea. Pero alam nyo, sa mga ganitong sitwasyon pala, pwede tayong mag-rejoice. Kasi kung mapapansin yung mga kapatid, kami po yung na-lockdown na masaya po kami. At salamat po talaga kasi pagka meron po supply, uy, ano yan? Uy, akin yan. Uy, ganun po. Sobra po yung joy na alam niyo, yun nga po yung sinasabi nung lesson ni Sister Ria nung nakaraan, di ba? Yung a grateful heart is a good medicine. So, kaya nagpapasalamat po kami kay Lord. Ngayon na lahat po kami ay pinalakas. Amen. Yan. Kumbaga, na-restore na po yung aming health. Saka, naalala ko po pagka nagluluto ako, nawala rin po kasi ako ng panlasa sa pang-amoy. Pag nagluluto po ako, puro maaalat na po. Hindi ko na po malasahan yung lasa ng mga pagkain niluluto. Tapos, nung time po na naglilinis ako ng CR, sabi ko sa mami ko, ano ba to? Ba't ganito yung Sunrox ngayon? Sabi ko, walang amoy. Ano ba to? Hinaluan na ba ng tubig? Pati alcohol, pagka in-spray, walang pang-amoy. Pero thank you, Lord. Yun nga po mga kapatid, salamat. Kasi yung dun sa Psalm 46 verse 1, di ba? Yung God is a refuge and strength. Always ready to help in times of troubles. Kaya ngayon mga kapatid, nagpapasalamat po kami sa Panginoon at lahat po kami ay claimed na po namin na pinagaling na po kami ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. So, hindi tama si Minister Elmer. Hindi po biro-biro itong COVID. Kaya nga, yun talaga po, isa rin talaga natutunan namin yung sinabi niya kanina, sumunod sa protocol. Kasi, ang totoo po noon, hindi naman kami ni-lockdown ng barangay. Yes. Kami po ang nag-lockdown sa sarili namin talaga. Kasi sabi ni Doc Mon, hanggat hindi nyo ginagawa yan, hindi mapuputol. Kaya thank you Lord po at nag-stop siya. Nung gumaling, nag-stop siya. Kaya lang po minsan yung mga may humabol kasi nga walang way to quarantine yung mga hindi nahawa. Pero sa totoo po, tama rin silang lahat sa sinabi nila, magkakaroon ka rin talaga ng fear at saka ng takot. At itong fear naman po na to,
ay magpo-protect din naman sa iyo kapag ka na-handle mo siya ng tama. Kasi kung wala kang takot, sige-sige ka rin eh. Basta-basta ka rin eh, hindi ka rin mag-iingat. So maganda rin po yung fear na dun sa mga ganong extent lamang. Si Pastor nga, actually yung mga nagte-text, ang kinakamusta si Pastor. Dahil siyempre, senior eh, 65 na eh. Tsaka, 56 na eh. Yan, okay na yan? Okay na yan. Tapos, kung mapansin nyo, nung walang COVID, di ba mabilis din siyang magtrangkaso? Ako, ang fear ko din siya. Siya din talaga. Tapos, nakakatawa kami sa bahay dahil parang ilan na lang kami ng walang dinahawa, di ba? Nanonood kami minsan ng TV, walang mahahatching ako. Mapapahatching ako. Ang gagawin niya, gaganunin ako. Ano yan? Sabi niya, bakit ka nag-hatching? Sabi ko, hindi ba pwedeng na allergy lang? Sabi ko, pwede bang hindi ba pwedeng isang beses lang naman? Hindi naman yung hatching. Isa lang. So, parang nagkakatawanan na lang kami pag every time na sasabihin niya, masakit yung ulo ko. Gaganunin ko rin naman siya. Puro kami ganunan. Nagkikreate din talaga ng fear ito, mga kapatid. Hindi naman po porke kami mga manggagawa, hindi namin nararanasan yan. Hindi po kami Superman at Superwoman. Pero, tama din, iisa lang naman po talaga ang aming pang-combat doon. Wala naman kaming ibang pwedeng asahan po talaga kung hindi ang Diyos. Pero ang sabi lahat ng binasa nila, sino man pong umaasa sa Diyos lamang, kasi minsan sabi, si Lord lang ang inaasahan namin. Hindi po ibig sabihin na si Lord lang yung wala ka nang magawa lang, kaya sige na lang. Hindi po. Pag sinabi namin si Lord lang, He alone. Yon. Hindi po yung kung ano man na kasi no choice ka na. Hindi po. Pag sinabi namin si Lord lang naman po talaga ang inaasahan namin, He alone. Yon. Yung ibig po namin sabihin na sa Kanya lang talaga kami umaasa. Kaya thank you Lord po at sa ibang araw, maririnig nyo naman din po yung mga ibang lalaya na pasasalamat. Kailangan po naming ma-share to sa inyo. Alam nyo, may tumawag kahapon sa akin si Sister Lynn. Anong isang araw, na yung anak nga niya, nag-positive din, pero asymptomatic. Tapos sabi ko, naku, Sister Lynn, sabi po ni Doc, ganito kapag ganito. Naku, salamat, lumakas ang loob ko bigla dyan sa sharing mo na ganyan. Sabi niya. So, kaya po namin sinishare sa inyo to, kasi yun po yung naging experience namin na ginawa ng Diyos dito sa loob. Para rin po sa inyo po na may mga kamag-anak o kahit na mismong kayo po, magsilbing encouragement naman po. At makapagtanggal ng takot at worry para po mas maging malakas ang pangangatawan. Kaya maraming salamat po muli sa pagsama po ninyo sa amin sa araw na ito. At salamat din po mga kapatid, sobrang pasasalamat po. Unang-una sa pananalangin niyo po sa amin. Araw-araw po, hindi po natigil yung aking messenger sa pangungumusta po ninyong lahat. At sa pagsasabi niyo pong may darating dyan. May ganito, may pinadala kaming ganito, may pinadala kaming ganyan. Thank you Lord po. Yung mga vitamins niyo. Nagda-drugs na kami dito. Yung mga vitamins na pinadala po ninyo, malaking tulong. At saka po yung 2 linggo po kaming hindi nakakalabas. Although may mga naipon kami, pero mga sardinas, pansit canton, mga dilata. Pero yung inyo pong padalang mga gulay, di ba? Itlog, vitamins, hope you like it, di ba? Yung mga salamat po, pati yung mga birthday ng mga workers, sinicelebrate nyo po, kaya pinadadala nyo ng handa. Kaya, po talaga, walang katulad yung inyong pagmamahal sa amin, kaya po, buong pusong pasasalamat. Ang pasasalamat pong maibabalik namin sa inyo, ito pong araw-araw na paghahatid namin sa inyo ng magandang balita. Kaya awitin natin ang request ni Mother. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa
kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito. Araw ng kalayaan para sa aming lahat, Lord, sa pandemic na ito. Maraming salamat po sa kagandahang loob na ipinakita niyo pong lahat sa amin na mga manggagawa dito sa Comfy Compound, Lord. Sa kagalingan, sa pagsusustain niyo po sa amin, Lord. Sa pagpapakita po ninyo ng kaya niyong gawin sa lahat ng mga nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po. At Lord, ang mga kapatiran din namin, na mga nakikinig ngayon, ang mga mahal nila sa buhay, na nagkaroon din ng sakit na ito, Lord. Special mention po kay Brother Michael Tixon na nag-positive din. At sa anak po ni Sister Lynn. Alam ko po, Lord, na anumang daanan namin, sabi niyo sa Psalm 91, you will be with us. Yun lang po ay sapat ng kagalakan at lakas ng loob, kalakasan para sa amin, Lord. Ang malaman namin na kayo po ay hindi umaalis sa tabi namin. At yun po yung malaking pasasalamat na po namin sa inyo. At kayo po, Lord, ang mag-control sa maghapon na ito. Nawa po, Lord, ang araw na ito ay magbigay ng kaluguran sa inyo sa pamamagitan po ng aming mga gagawin, iisipin at sasabihin. Maraming salamat pong muli, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy 2